Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala ang inyong tagapag-ulat, Renalyn Bravo, sa paksang pagpapaulat sa pagpaplanong pang-instruction. Ito ay isang mahalagang proseso na naglalayo mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapalakas ng mga plano at estratehiya sa pagtuturo. Ang pagpaplano ay gawin at tungkulin ng isang guro. Madalas na nagpaplano siya sa 5 level. Fornato 2008. Una, taunang plano na may palangkas ng panlahat na batayan o framework. Ito ay hinati sa 4 na domain. Ito ay ang pagpaplano, paghahanda sa kapaligiran, sa silid-aralan, pagtuturo at panagot ng profesional. Ang taunang pagtuturo, ito ay mahalagang dokumento na nagsisilbing gabay ng pagkamit ng mga layunin ng isang individual. Ikalawa, bahagyang nakapokus ng plano para sa isang termino. Halimbawa na lamang dito ay sa bawat termino ay karapat-dapat na direktang punto ang guro patungkol sa kanyang talakayan na di mawala ng focus ang mga mag-aaral sa pinag-aaralan. Katlo, buwan ng plano ng naglilistang mga hati ng pagtuturo na may espesipikong programa gaya ng panonood ng video, cassette tapes, slide o pelikula. Ito ay mahalagang tool para sa mga guro upang maorganisa ang kanilang mga aralin at matiyak na matugunan ang mga pangailangan ng kanilang mga estudyante. Ika-apat, lingguhang pagpaplano na higit detalyadong description ng mangyayari kasama ang alokasyon ng oras para sa bawat gawain. Ito ay detalyadong version sa buwan ng plano nagbibigay ng mas tiyak at gabay sa pagtuturo para sa bawat araw ng linggo. At panghuli, ang araw ng plano na may higit na tiyak na schedule ng mga gawain at resource ng pagtuturo. Ito ay nagbibigay na tiyak na schedule na may gawain at resource para sa bawat bahagi ng araw ng klase. Maraming paraan ng pagplano at mahalaga na naisip natin ang mangyayaring sa silid-aralan upang mas maging epektibo ang ating approach at ito ay ang papatnubay sa atin kung paano may sakatuparan ang ating gawain. Sa pagpapaunlad sa gawain pagpaplano, ang unang hakbang na dapat alamin ay kung paano tayo nagpaplano. Nagbigay si Anderson 1989 ng ilang dahilan. Una, narito ang para makabawas sa ating pag-aalala at kawalang katiyakan sa mga gawain. Halimbawa na lamang nito na kung mayroon tayong plano para sa isang linggo, alam natin kung anong mga paksa ang ating ituturo, anong mga aktibidad ang gagawin at kung paano. At pangalawa, nagdudulot ito ng karanasan sa pagkatuto para sa guro. Ito ay kailangan natin maisip ng mas malalim kung paano natin maipapakita ang isang concept, anumang aktibidad na mas epektibo. Pangatlo, ibibigay provision ito para ma-accommodate ng mga guro ang pagkakaiba ng mga mag-aaral. Dito, hindi mahirapan ang mga guro dahil alam na nila ang bawat pagkakaiba ng mga kanyang estudyante. Then, ika-apat, ito ay nagbibigay struktura at direksyon ito sa pagtuturo. Ito ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa pagtuturo o gabay. Then, panglima, nagsisilbing security blanket. Ito ay nakapokus sa pagkikipag-ugnayan sa mga estudyante. At ika-anim, isang pangangailangan o requirement sa maraming guro. Ito ay paraan upang masiguro ng mga guro ay handa na magturo at ang mga estudyante ay makakuha ng mahusay na edukasyon. At pang-pito ay nakapagdaragdag sa kabiasnan o efficiency o flexibility ng guro.
Ito ay magbibigay daan sa ating maging mahusay na flexibility sa pagtuturo. The next, kahalagahan ng karanasan, obserbasyon at kritismo sa pagpapaunlad ng pagkaplanong instruction. Ang ating karanasan sa ating pinakamagaling na guro, ang ating mga pagsusulat ng banghay-aralin at pagsasakatuparan nito. Nakikilala natin ang ating mga pagkakamali. Isa pa, sa aktual na pagtuturo lamang maunawaan ng isang guro ang tinatawag na teaching process, kagaya ng isang magaling na chef, mahalagang magaling na obserbasyon ang isang guro kung ano ang nangyayari sa kanya mga mag-aaral at ano pa ang mga pangangailangan ng mga ito. Kaya hindi maaaring maging guro ng isang tao ang isang robot. Gaano man ka-advantage ang kanyang artificial intelligence, ang tao ay magbibigay pa rin ng tapak at tumpak na obserbasyon, kagaya ng edukasyon ng mga mag-aaral. Mahalaga rin obserbasyon ng prinsipal o mga eksperto upang maging sapat ang pag-unlad ng isang guro sa partikular na pagpapaunlad ng pagpaplanong instruction. May kahinaan ang mga guro na ang ibang tao lamang na kakapagsabi kung ano iyon. Kaya naman, mahalaga na ang guro ay tumatanggap ng mga taong may sapat na kaalaman para sa matapat na pagmamasid sa kanyang klase.